si Mike Defensor. Yun! Kanina pa namin binabanggit, Senator. Okay. Oo. Hindi niya ba nahalata ito? Opo. Pagka Martin Romualdez, ayaw nilang kalkalin. Pero ipapatawag daw, Senator, sa susunod na hearing. Aba, yan ang inihintay ko eh. Yun. Ipatawag. Kung bakit dito sila nagko-concentrate. Alam mo, sa aking palagay, at ito'y paniwala ko na, itong statement ni Gutesa, ito ang pinaka-credible sa lahat ng statement na nagpahayag doon sa Blue Ribbon. Si Gutesa has nothing to gain here. He has everything to lose. Tama. Pati buhay niya, pati buhay ng pamilya niya, isinapanganib niya. Wala siyang kikitain dito. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Dito nga ho mga ka-update na itong si Kong Dante Marcoleta, gusto niya na hong ipatawag si former Congressman Mike Defensor dyan sa Blue Ribbon Committee. Dahil nga mga ka-update, noong ilang araw pa lamang, 2 days ago ho mga ka-update, may balita ho na inambush etong si Gutesa. Naprotektahan naman daw ho ng mga kasamahan niyang Marines at nahuli daw ho yung mga tumatambang kay Gutesa. Kaya makikita na ho talaga natin mga ka-update na gusto na ho nilang patahimikin ito para hindi na nga makapagsalita pa. Dito mga ka-update, sinabi rin ho ni Kong Dante Marcoleta sa kanyang pahayag, wala naman talagang kikitain. Sinugal na nga ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang buhay, pati ang kanyang pamilya, para lang po ilahad ang katotohanan sa taong bayan. Nakita naman po natin kung sino ang malalaking taong binanggit niya. Isipin niyo po ba yun? Magsasalita ba ng ganyan yan kung kikita lang siya ng milyon pero mapapanganib yung kanyang buhay, pati ang buhay ng kanyang pamilya. Kaya mga ka-update, yung pagpirma dyan sa notaryo, kung in-stamp nga naman, bakit siya pa rin ho yung ginigipit? Marami pa rin hong galit sa ating mga kababayan dito kay Gutesa. Ang dapat kayo magalit mga ka-update dapat magalit ang ating mga kababayan dyan sa mga nagnanakaw, hindi ho dyan, dahil hindi yan po yung magnanakaw mga ka-update. Hindi ho yan yung magnanakaw. Isang tao lang po yan, testigo, naging alalay ni Martin Romualdez. Isipin nyo yun, napakatapang na tao mga ka-update. Ilalahad niya lahat ng kanyang alam dito kay Tambaluslos at kay Saldico. Pero bakit siya ho ang ginigipit? Pilit ho siyang ginigipit ng ating mga kababayan na sinungaling daw. Siyempre, ilalabas na naman sa media, mga ka-update, marami ho kasing media na bias dyan. Na bayaran, na binabayaran ni Tambaluslos. Kaya inilalahad sa kanilang mga media outlet na peke, hindi credible. Ito na nga ho sinasabi ni Senator Marcoleta. Si Gutesa ang pinaka-credible. Isusugal niya ba yung buhay ng pamilya niya para magsalita ng ganyan? Nagsalita ho yan dahil si Senator Marcoleta, etong Blue Ribbon Chair, siyempre, unexpected do Nagsalita ho siya, tinanggal ho si Senator Marcoleta dyan sa chair. Kaya alam na alam po natin yung mga kilos at gawa ng mga admin ngayon. Ginigipit ho nila para hindi makapagsalita. Isipin nyo ho yun, i-ambush pa. Gusto na ho siyang patahimikin pero nahuli daw ho yung gustong tumira sa kanya. Kaya mga update, huwag na ho natin pahabain itong ating intro. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan pag-usapan na ho natin etong pagpapatawag ni Senator Marcoleta dito kay Kong Mike Defensor at ang pagsasalita niya patungkol nga dito sa nag-ambush dito kay Gutesa. Sa kabilang linya po ng ating komunikasyon, si Senator Rodante Marcoleta. Magandang umaga po, Senator Marcoleta. Welcome po sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning po, Sen. Good morning. Good morning sa inyong dalawa. Sino ito? Si Drew po, si Drew Nasino at John Ibanez po, DWIC po, Senator. Drew and John. Opo. Morning, Sen. Okay. Good morning po, Sen. Opo. Salamat po, sir. Salamat po sa inyo po pagpapaunlak. Senator, first things first, of course, mainit po itong issue kay Ginoong Orly Gutesa at meron pong desisyon ang Manila Regional Trial Court Branch 18. Ano po masasabi ninyo dito po sa inilabas po na desisyon na ito na i-refer sa DOJ, ito pong sinasabing falsified documents ni Gutesa para imbestigahan at kasuhan nga po at yung mga gumamit po ng kanya pong affidavit.
Pinaiinit lang yan, John and Drew, kasi nakakapagtaka kung bakit sila nagko-concentrate sa bagay na yan. Ang sabi nga nila dyan, creating molehills out of, creating mountain out of a molehill, ang Isipin nyo na lang mga kabdate, siya pa ho ang ginagawang sinungaling ngayon si Gutesa. Porkit ba hindi tugma o peke yung pirmang sinasabi nyo? Ang katotohanan naman dyan, under oath ho yung taong yan. Nagsasalita ho siya ng katotohanan. Hindi po, wala po tayong pakialam dyan sa may pirma netong mga siraulo dyan. Importante ho, nagsasalita siya. Kasi konektado na ho yung dots. Bilyon-bilyon ho yung hinahatid nilang pera kay Tambaluslos at kay Saldico. Tapos nililihis pa ho nila yung issue. Pinag-iinitan pa rin siya ni Ping Lacson. Kaya mga kabdate, nakita nyo naman po kahit sa ang media outlet ngayon, si Ping Lacson pinapahanap niya itong si Gutesa. Protektado nga ho ng mga Marines yan. Isipin nyo, nagtatago ho siya. Oo, aminado ho tayo dyan. Bakit ito? Kasi po sa kapakanan ng kanyang buhay, pati ng kanyang pamilya. Wala na ho sa chair si Kong Dante Marcoleta. Baka nakakalimutan po natin yan. Wala rin po yung protection. Hindi ho sila binibigyan ng protection ng gobyerno. Kaya po pinatatambangan sila. Di ba? Obvious na po eh. Naghahatid sila ng pera, pero sila yung ginigipit. Sila yung binabanatan. Para magawa ni Gutesa yan, ay siguro dapat pinasok niya yung opisinang nagnotaryo. Hiniram niya yung stamp ng notarial details. Hiniram niya yung dry seal, Tapos hinanap niya yung yung tawag diyan ay yung libro nila pinagnotaryo para makuha niya para maituloy niya yung document number, yung page number, yung book number. Imposible para makuha lahat ni Gutesa yung siya yung gagawa noon. Ang pinaka nangyari diyan kagaya ng kalakaran ngayon, lalong-lalo na sa mga lugar na nakapila lahat yung mga maliliit na opisina nagnonotaryo. Hindi naman talaga nandun yung yung abogado o abogado. Oo, actually, naman. Bibigay mo lang yung dokumentong gusto mong ipanotaryo. Pagkatapos, isosoli nila sa'yo, kompleto na yun. Kahit saan naman yan, Senator, di ba? Pirma, at sisingiling ka nila, magbabayad ka, alis ka na. Oo, may dry seal yan. Meron bang nagpanotaryo na bago siya umalis, ay sinino niya muna, ma'am, sir, gusto ko lang pong masiguro na kayo nga po yung nakapirma rito. Pwede mong pumirma kayo dito sa isang papel para makumpara ko lamang po itong pirma dito sa ninotaryo ninyo. Para may resibo. Nangyayari ba yun? Oh. Alam mo, yung judge na yun, ako pang pumunta sa kanya eh. Bukod doon sa gusto kong makita kung talagang hindi nga niya pirma yun, humihingi ako ng mga dokumento na dati niya nang ininotaryo, halimbawa, August, July, June, April, March, February, January. Yung taon na ito magsimula. Para maikumpara ko lang kung yung ginamit na stamp pad at saka yung pirma. Pareho. Kung magkapareho naman halimbawa, bakit mo ngayon aakusahan si Gutesa? Alam mo dyan, Drew, Apo. dito lang ako nagtataka kung bakit dito sila nagko-concentrate. Alam mo, sa aking palagay, at ito'y paniwala ako na, itong statement ni Gutesa, ito ang pinaka-credible sa lahat ng statement na nagpahayag doon sa Blue Ribbon. Si Gutesa has nothing to gain here. He has everything to lose. Pati buhay niya, pati buhay ng pamilya niya, isinapanganib niya. Wala siyang kikitain dito. Alam mo sa batas ng ebidensya, yung law on evidence, sino man ang gagawa ng testimony o pagtetestigo against his own interest, yun ang pinakamabuting ebidensya. Right. Si Gutesa, gano'n ang ginawa. Sinuong niya yung buhay niya. Pati pamilya niya, nilagay niya sa panganib. Para lamang makapagsiwalat siya ng isang bagay na nalalaman niya.
Right. At kung hindi nyo napansin, si Gutesa lamang ang nag-connect sa pagitan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Ito ang kinatatakutan ng mga yan. Ayan nga mga kadit, totoo yan na kinatatakutan nila. Nabanggit ho kasi si Martin Romualdez at si Saldico. Gagawin po niyan panigurado at panigurado mga kadit na ilalaglag na ho nila si Saldico. Ilalantad na ho nila ang baho nito. Tapos isisave pa rin nila si Tambaluslos. Yan po yung pinaka punot dulo o ang ginagawa ho nilang plano niyan. Akala naman ng abogado na yan, tapos na ako sa kanya. Sa sandaling makakuha ako ng kopya na ninotaryo niya. Meron na akong isa eh. Meron na akong isa eh. Dito nila gustong ilagay, dito nila gustong ibaling yung pag-uusap. Alam mo, dyan, gagawa ako ng isang paghalimbawa. Halimbawa, merong isang nag-tip sa inyong dalawa na isang magnanakaw ng kalabaw. Hindi nyo ba papansinin kung sino yung sinabi niya na magnanakaw ng kalabaw? Ang gigi sa inyo ba yung sa inyo? Ito yung pinaka-problema ngayon eh. Ang Blue Ribbon Committee nahulog na doon sa aking pagpapalagay na ito'y nauwi na sa police investigation eh. Hindi na investigation in aid of legislation. Palibhasa kasi yung nag-chairman, police talaga eh. No police ba, Senator Marcoleta? Banggitin nyo? No police? Ano? Pinupulis ba? Yung investigasyon? Hindi ba police investigation ang nangyayari? Okay. Nag-tip yung tao, ito yung magnanakaw ng kalabaw kanya. Imbes na yung magnanakaw ng kalabaw, ang usisain nila at gumawa sila ng paraan para matukoy talaga kung totoo yung sinasabi nung nag-tip sa kanila. Aba yung nag-tip sa kanila, ang ginisa. Gusto siya, yung po yung gustong idemanda. Opo. Saan ka naman nakakita na si Gutesa gagawa pa ng paraan para siya pa yung pumirma doon at kukuha ng dry seal at kukuha ng mga dokumento doon para siyang magsulat doon Siya sa... magkukusa, ganon? Saan ka naman nakakita ng ganun? Imposible naman yun. Senator Marcoleta, with your indulgence, pasensya na po. Baka lang makalimutan ko yung tanong. Pinabanggit nyo kanina na walang mag-gain si Gutesa sa pangyayaring ito. Naniniwala po ba kayo na kung sino man yung nagdala sa kanya sa inyo ay walang ipinangako kay Gutesa, Senator Marcoleta? Ba, tanungin ninyo si dating Congressman Mike Defensor. Siya yung tumawag sa akin para makipagkita sa kanya. Opo. Sabi ko sa kanya, Mike, wala na akong panahon ngayon. Magsisimula yung session namin at 3 o'clock. Sabi niya, Sen, baka meron kang 10 minutes dyan or 15 minutes kasi nandito lang naman kami dito sa... Tutukuyin ko na. Talaga namang yun na sinabi ko sa pagdinig. Yung sa... yung sa Seascape, merong Golden China dyan. O, dahil yun ay 5 minutes lang naman sa Senate, tinagpo ko yung tao. Kasi basahin mo lang, sabi niya, meron siyang prepared na affidavit dito. O yun ang ginawa ko. So ngayon, kailangan ipatawag nila si Mike Defensor. Yun! Kanina pa namin Hindi ba? binabanggit, Senator. Okay. Oo. At hindi lang naman si Mike Defensor ang nandun. May 2 pang taong kasama niya, bukod kay Gutesa. Kasama ni Mike, 3 sila. Pang-4 si Orly Gutesa. Kaya ito nga pong pagpapatawag ni Kong Marcoleta dito kay former congressman na si Mike Defensor, isa hong malaking susi yan. Ang nakakatakot lang ho dito mga kabit na baka patahimikin din ho sila. Di ba? Baka patahimikin din ho sila. Kasi alam naman po natin kung gaano kakapangyarihan. Etong si Tambaluslos, isipin mo magawa niyang state witness ang sarili niya. Inisinape niya ho ang kanyang sarili. Pero dahil ito nga mga update, sa ilalantad nitong si Kong Mike Defensor niyaan sa Blue Ribbon, lalabas at lalabas pa rin ho ang katotohanan. Lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan mga ka-update na madadawit talaga itong si Tambaluslos. Wala ho siyang maitatago. Malalaman ho ng taong bayan ang kanyang kabalbalang ginagawa. Tulad na lamang ho ng sinabi ni BP Sara, last year pa ito mga ka-update. Sinabi niya 2 tao lang ang may hawak ng pondo ng Pilipinas. Si Saldico at si Tambaluslos. Ay, malinaw na malinaw sinabi ni BP Sara yan noon pa man. Ngayon po, nagkaalaman na, lumitaw na. Diba? Silang 2 ho talaga ang umahawak sa pondo ng ating bayan. Kaya ngayon, yung matindi ho nilang pagnanakaw dyan,
lalabas at lalabas pa rin ho yan. Sino po yung dalawa, Senator? May Ay, idea po kayo? si Mike Defensor na siguro, baka magkamali pa ako sa pangalan. Hindi ko natapos. Senator, yun ang bago ha. Pagkakabanggit nyo na willing kayong at mas dapat humarap at ipatawag si dating Congressman Mike Defensor. Senator. Ipatawag lahat. Kaya lang, alam mo, kaya nga ayoko sanang dito mapunta yung pag-uusap. Ibinabaling nila sa isang bagay na hindi dapat ito yung tukuyin eh. Pero kung yun ang gusto nilang tukuyin, puntahan natin sandali. Po. Pero yung sinasabi ni Gutesa, na may binanggit siyang mga pangalan doon, kamukha nung tumatanggap ng pera, yung nagbibilang ng pera, ang pangalan ay John Paul Estrada, merong Mark Tiksay, hindi man lang nila tinawag. Ayaw nilang tawagin yun. Yun ang mga matitibay na dapat ipatawag doon sa committee. Takot na takot si Ping Lacson na mabunyag o matukoy talaga si Martin Romualdez. Ayan na nga mga ka-update, malinaw na ho na kahit si Senator Marcoleta, alam niyang takot itong si Ping Lacson na mabunyag ang baho ni Martin Romualdez kasi nga mga ka-update, ito nga si Ping Lacson, di ba, umalis na yan sa Blue Ribbon nung nagka-issue na may picture sila ng mga diskaya. Konektado ho yan eh. Pati yung mga diskaya, sinasabi, dinadawit na itong malalaking politikong nasa likod nila. Sino nga raw? Yung si Martin Romualdez. Kaya nga lumabas niya si Gutesa kasi nga may mga nagsasalita na rin na si Martin Romualdez ho yung pinakautak. Takot na takot ho yung si Ping Lacson. Isa pa ho yan. Takot ho siyang mayari o malaman ng taong bayan na si Tambalus Uso talaga yung pinoprotektahan nila. Kaya nga ho naging chair yan. Tapos naging Senate President si Juan Bol University. Isa rin ho yan na protector ng mga crocodile. Diba? Napaghahalataan mo sila ng taong bayan. Sabihin ko na sa inyo, hindi kami magkalaban ng taong yan. Kung gusto niya talaga na sumama sa akin sa pagtukoy ng mastermind, kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda, huwag niya akong awayin dito sapagkat pareho lang ang layunin namin. Hindi ko siya maintindihan eh. Alright. Yung Gutesa, sinadya akong gawin yon na in-encourage ko sila magpasailalim sa Witness Protection Program sa pag-aakala ko na mahirap talagang matukoy ang mga mastermind kung simpleng pagdinig lang. So na-encourage ko, lumabas yung tao, nakapagsalita initially ng 17 congressmen. Tinawag ba niya kahit isa doon? Wala. Opo. Yun ang hindi ko gusto sa kanila. Yun ang nahahalata ko sa kanila. Sa sandaling natutukoy ang pangalan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez, iniiba nila ang usapan. Alright. Senator, maituturing po ba natin na itong kay Gutesa ay perjury po yan at hindi po ba dumaan sa proper vetting procedure po ng Senado ito pong si Orly o si Orly Gutesa, pati po yung kanyang sinumpang salaysay, Senator? Sinong nagsabing perjury? May tuturing May po ba? tuturing po ba yan? May tuturing? Hindi nga, sinong nagsabi na may tuturing na perjury? Alright. Sino? Magsabi ka ng pangalan kung sino nagsabi. So, hindi pa ho natin... Hindi, si Senator Lacson ang nagsabi, di ba? O di patunayan niya nga. Total, maghaharap naman kami, di ba? Sa November. Bakit hindi ang ipatawag niya yung abogada para makita natin, para matanong din natin. Meron ka bang lugar doon na nagpapanotaryo ka doon sa Pasay City? Sa'yo ba yun? Kasi kung hindi man ikaw ang pumirma dyan, chances are, meron kang nilagay na tao doon na taga-pirma. Isipin mo, nasa book 8 ka na, ginawa niyong hanap buhay talaga to eh. Parang cottage industry na itong rito sa atin. Kayong dalawa lang, yun rin naman ito. Pumunta kayo sa isang makapal na tao, yung maramihan tao. Sa seat hall na lang, nakapaikot ang nagnonotaryo dyan. Oh, meron bang nagpapanotaryo? Lalapit, bago siya umalis eh. Bakit? Pasensya na po kayo. Pwede bang pumirma lang kayo dito sa papel na to para mas... Isa pa ho yan, yung abogadang sinabi niyang hindi siya nagpirma dyan sa notaryo ni Gutesa, mga ka-update. Ibig sabihin nun yan, totoo nga po itong kay Kong Dante Marcoleta na naglagay ng isang tauhan dyan para may taga-pirma siya. Diba? Babayaran niya nga lang naman para siya wala na siyang gagawin. Nagre-relax lang sa kanilang bahay, sumasahod, pinapasahod ho natin. Diba? Ganyan po yung ginagawa nila. Kung hindi po siya pumirma, ibig sabihin nun, may taga-pirma ho siya.
di ba? Napaghahalataan ho yung kabalbalan ng admin ng Marcos Jr. na ito. Siguro ko lang po na kayo po ang pumirma nito. Tama rin naman. Paano nakuha ni Gutesa yung dry seal? Po. Paano niya na-stamp? Yun lamang alam mo, yung maliit na stamp pad na nakalagay yung Manila. Right. Mag-i-invento Tsaka yung pa pirma. Yung pirma pa. Magpapagawa Hindi pa naman si pirma ni Gutesa ng Judge yun, Manila, yung tapos ididiin niya doon sa space para makita niya yung lugar Manila. Apo. Right. Kung ay Senator, Pinaka-imposible ang ini-imagine ng mga taong ito. At di umano, ako pa raw ang gumawa niyan. Tingnan natin. Kailangan ipatawag niya pati yung judge. Kasi yung judge, ako mismo nagsabi sa kanya, nire-request ko sa kanya, pinaka-importante po rito, judge, bigyan niyo lang po ako ng sample, okay na po ako. Apo. Ako pa nagpunta ron, pagkatapos na sumagot sa akin, hindi raw niya ako pwedeng kasi I am not party to the case. Sino ba ang party to the case? Yung bang abogada nagpunta sa Blue Ribbon Committee para siya mag-complain? Hindi. Gumawa lang siya, ipinaano niya sa social media, pinalabas. Dapat hindi ganon. Dapat pumunta siya sa Blue Ribbon Committee at siya mismo ang nagpahayag ng complaint doon na hindi ko pupirma yan. Walang ganon eh. Walang ganon eh. Yun ang sinamantala naman itong mga taong ito na nagkukunwa na gustong matuko yung malaking isda. Right. Medyo segue lang ako with your indulgence, Senator Marcoleta. Ano naman po reaction nyo at may mga pinakakasuhan na ang ICI sa Ombudsman kaugnay ng flood control scam? Sino yung mga... Senator Villanueva Estrada. Alam mo, Drew, dyan, ako okay lang sa akin, magkaso sila eh. Magsimula, hindi ko naman na minapaliit yung maliliit na isda. Tama rin naman, basta nasangkot dyan, isama lahat. Pero kapag ka naman, deliberate naman, iniiwasan mo yung malalaki, nagtataka na ako dyan. Bungal-bungal. Bakit? Pinaka-credible si Gutesa. Bakit hindi tayo mag-concentrate doon? Tinuro niya si Saldico, tinuro niya si Martin Romualdez. Aba, wala man lang gustong magumpisa kung paano natin sisiyasatin itong mga ito. Tinuko niya yung Mark Texay, tinukoy niya yung John Paul Estrada. Silang nagbibilang ng pera, silang tumatanggap ng pera. Takot na takot tawagin yung dalawa na yon. Hindi niya ba nahahalata ito? Pagka Martin Romualdez, ayaw nilang kalkalin. Pero ipapatawag daw, Senator, sa susunod na hearing. Aba, yan ang inihintay ko eh. Yun. Ipatawag. Ang tanong dadalo ba? Ipatawag. Opo. Unahin mo na lang yung Mark Texay. Pagsama-samahin, Mark Texay at saka yung John Paul Hernandez, John Paul Estrada. Pagkatapos, kung makakarating si Saldico, at saka yung pinakamalaki. At saka yung pinakamalaki, Martin Romualdez. Alright. Okay. So marami pa tayong aabagan, Senator Marcoleta. Ayaw nilang humarap, ayaw nilang harap-harapan na pag-uusap. Puro Twitter, puro interview. Puro Sokmed, Pati TikTok. Pati Sokmed, lahat. Anyway. Sino ang maniniwala na si Gutesa, makukuha niya yung dry seal, makukuha niya yung stampad, dalawang stampad yun, at makukuha niya yung document number, page number, book number. Mariosep naman. Senator, as much as we want to, pero natatalian kami ng oras sa mga susunod pa marahil na araw or probably next week habang papalapit yung pagbabalik po ng sesyon ng hearing, ay amin po kayong aabalahin muli. Marami pong salamat, Senador. Ayun na nga mga kapatid, ipapatawag daw dyan sa Congress o sa Senado etong si Tambalusus na tingin natin mga kapatid, oras na sumipot dyan, magigisa ho yan kay Senator Marcoleta. Kaya ano po mga naging opinion nyo ukol dito sa pagpapatawag ni Sen kay Kong Mike Defensor dyan sa Blue Ribbon? Magkomento naman ho kayo sa ating comment section mga kapatid para ho ating mapag-usapan. Kaya mga kapatid, dito na ho nating tatapusin ang ating reaction video.